Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yan. Uy, alam mo ba, Ingo? Ano yan, Tristan? Nanonood ako sa YouTube nung isang araw eh. Meron palang pelikula si Vice Ganda. Pero hindi to comedy ah. Parang medyo naging interested lang ako kasi nakita ko yung pelikula niya, yung theme is and the breadwinner is. Ano yung ganun? Oo. Tapos parang, alam mo, parang naisip ko, parang sobrang magiging relatable to sa mga tao sa Pilipinas. Alam ko, nag-topic na tayo before ng breadwinner, di ba? Oo, pero sa tingin ko, bigyan natin ng konting twist yung yung topic ng pagiging isang breadwinner. Paano kaya kung pag-usapan natin naman ngayon ay yung pag-aasawa ng isang breadwinner? Kasi sakto-sakto, Tristan, ikaw, di ba, for the longest time, ikaw yung tumatayong panganay at saka breadwinner ng mga kapatid mo. Oh, dati. Well, ng family mo. Oh. Dati, oh. So, kasi, ito din yung, well, nakita ko din to sa iba pang mga social media platform na kung may hangganan ba ang pagiging breadwinner? Meron bang deadline? Meron bang katapusan ba ang pagbibigay ng suporta sa pamilya? Pero bago tayo magpunta doon, ano ba ginagawa ng breadwinner? Ano ba yung ginagawa mo bilang isang breadwinner, Tristan? Ako actually hindi ko naman masasabi na talagang breadwinner na yung ako talaga lahat, na full-time breadwinner. Kumbaga, malaki lang yung binibigay mo sa pamilya mo. Kumbaga, hindi, kahit may sarili ka ng pamilya, hindi mo kinakalimutan na talagang meron kang regular na bigay dun sa pamilyang pinanggalingan mo. Pero yun nga. Ay, sorry, go. Si. Pero yun nga. Pero yun nga, yung sinasabi mo na kung meron ba siyang hangganan. Oo. Kasi ito yung ang inano ko dito is more on pag nagkaka-girlfriend ako before, automatic yun eh. May may setting of expectations na ako na ako kasing nag-aano sa pamilya ko eh, nagbibigay ako monthly eh. Oo. So, nilalatag ko na yung kagad na meron na kagad akong sinasabi na may mga bagay na meron akong mga responsibilidad sa pamilya ko. So, normally naman, sinasabi, okay lang. Pero ilan taon ka nun? Mga college? 20. Fresh grad. Mga 20s ako. Yeah, mga 20. Yung first time ako nag-asawa, sinabi ko yun. Okay. Pero against siya doon eh. Hindi niya yun gusto eh. Pero nung sinabi mo sa kanya na may breadwinner kasi ako ng family ko eh. Ano yung reaction niya? Kasal na ba kayo nun? Or hindi pa, girlfriend pa lang yun nun eh. Meron siyang reservation? Hindi. May reservation siya about it eh. Pero syempre, kunyari, mag-shota pa lang kayo, oo lang yan. Oo. Di pa niya naramdam eh. Hindi naman niya ramdam, hindi naman niya hawak yung pera mo eh. Pero nung nagkakaroon ng parang meron akong naramdaman na resentment sa kanya eh. After ilang years ba yung resentment na yan? Or hindi, months? di ba, yung first ko na napangasawa before, meron talaga siyang resentment sa pamilya ko. And parang merong point na may sinabi siya before na wag mo nang, kasi naisip ko dati imbitahin yung magulang niya sa bahay namin. Sabi niya, naku, wag mo nang imbitahin sila mami sa inyo kasi mas lalo ka nilang hindi magugustuhan. Mas lalo? So, ibig sabihin eh. Hindi nila kasi gugusto nung una pala. Nung una, hindi talaga ako gusto doon.
Kasi nga dahil mahirap yung ano mo, kasi background mo. kumbaga siya yung mga nagiging boyfriend niya before sa'kin, mga may kaya, may kotse, Oo. yung may kaya sa buhay. May Mm. posisyon sa trabaho. Tas ako ano lang naman ako, call center agent ako. Oo. Kasi So siyempre parang nag-start out ka pa nag-start lang pa lang nun, ako, So parang medyo hindi ako bet talaga. Mm. Pero Parang pogi lang yung yan, after gano'n. ilang ano naman, after nung nakilala na naman nila ako, Hmm. nakita naman nila masipag ako. As in Oo. nagustuhan naman ako. Okey. Na as in talagang ano naman, mahal naman nila ako and talagang maski nung Yes. naghiwalay na kami, Oo. ano naman, May contact pa rin. parang kumo-contact pa din nagla-like pa nga ng mga post ko yung nanay niya hanggang Friend ngayon, hindi, friend mo Friend pa ko pa sa sa Facebook Facebook, yung nanay niya, ta's mga tipong mini-message pa ako minsan, "Ang gwapo naman ng mga anak mo, Tristan, blah, 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 blah." So, parang okey na. So, pero Hmm. nung una nga, yun nga, pabalik ko lang dun sa yung meron siya alam mo yung parang, tiptoeing around ako before, na 'pag kailangan ko magbigay sa magulang ko. Alam mo 'di ba naman pagka breadwinner ka or 'pag ikaw yung medyo may pera sa pamilya ninyo, yung parang 'pag may problema dun sa bahay ninyo, Ikaw yung automatic ikaw yung troubleshooter. iniisip ng tao. Oo. Oo. "Ubos na yung gas namin, Tristan." Mga gano'n, "Ubos na yung gas namin, Tristan. Oh, Tristan may kailangang bayaran dito, mapuputulan na kami ng kuryente." Hindi mo kayang tiisin yun, Oo. So, pinag-aawayan namin before. Pero kasi siyempre ito yung point of view ng isang tao na hindi breadwinner, actually bunso, ito yung point of view ng isang bunso. Kasi may mga kakilala ako na mga breadwinner, nakakita ko yung buhay nila parang parang hindi masaya. So parang binibigyan ko sila ng unsolicited selfish advice na bakit hindi mo muna tulungan yung sarili mo, mag-progress ka sa buhay mo, then once na nasa mas capable na posisyon ka na sa buhay, saka mo nang balikan yung family mo para tumulong sa finances. Pero Yun. ang tanong ko kasi sa'yo diyan, sige busy ka na i-build up yung sarili mo. Oo. Pero habang bini-build up mo yung sarili mo, maiisip mo meron kang iniwan na mga taong nagugutom, Yun yung actually yan din yung So, sinasabi sa'kin na dilemma, yun yung mahirap dun. Although eto nga sa'kin nga, ito before 'di ba? Ito nga yung isa kong point din dati kaya ako nag-asawa ng maaga, kasi gusto kong takasan. Oo. Ganun nga, gusto kong talikuran, gusto kong Oo. takasan and gusto kong i-ano sa mga kapatid ko na parang, "Tangina naman, puro naman kayo tambay, puro kayong mga gimmick. Gumawa rin kayo ng Oo. paraan." Para kasing nangyayari yung pakiramdam ko kasi nasi-single out ako na parang, Oo. um, since quote unquote ako yung medyo responsible sa'ming Hmm. magkakapatid nun, sa'kin napupunta lahat ng burden. Parang hindi ako Oo. nagkakaroon ng reward. Parang imbis na magkaroon ako ng reward for being responsible, nagkakaroon ka ng parang more responsibility. Yung kumbaga sa Hmm. trabaho, ikaw yung masipag, ikaw yung Oo. magaling sa trabaho, ikaw yung Dahil bibigyan ng masipag ka, maraming trabaho. oo, Pero madaming pare-pareho trabaho, kayo ng sweldo, parang oo. gano'n. So, kaya parang nung panahon na yun, ta's addict pa yung isa kong kapatid. So, parang Hmm. nung panahon na yun, napuno na ako na sabi ko ta's itong girlfriend ko nung panahon na yun, parang lagi sinasabi sa'kin, "Magpakasal na tayo, magsama tayo, blah, 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 blah. 'Pag hindi mo ako pinakasalan, magbe-break tayo." Ako naman si tanga, "Uy, Nagpakasal ka? naku." Pakasal kami. Nagtanan kami, in short. So, Oo. um, ayun, gano'n ang nangyari. So, ang challenge ko talaga do'n, siguro sasabihin ko na do'n na ang challenge ko talaga do'n is yung hindi ko mapaintindi before sa Hmm. sa kanya na parang kailangan kong gawin 'to, Nando'n na nga sa point na umalis na ako sa bahay namin, wala na ako sa bahay namin. Pero
hindi mo kayang talikuran yung pamilya mo, eh. Oo. So, nandun ako sa gano'ng point. So, wala, gano'n pa din. Kahit na hindi na ako nakatira sa bahay, nagbibigay ako ng bayad sa rent. Hindi Hmm. naman totally 100%, bibigay ako ng baon ng kapatid ko, na parang lahat 'yun tinitiis ko rin 'yun kasi tinitiis ko yung makita ko muna nakasimangot yung ano mo, Yung mga partner mo nun. kamag-anak mo. Okey. Makita mo nakasimangot tuwing, kailangan ko magpadala, Kasi nagbibigay ka pa rin sa oo, kanila. kasi nagbibigay ka pa rin. Ta's hindi niya yung nage-gets kasi Hmm. hindi siya nagbibigay sa kanila, eh. Oo, siguro makaka-relate ako dun sa partner mo. Though siyempre nag-mature na din ako, pero siguro nung growing up ako, ang point of view ko diyan, well minsan pa nga hanggang ngayon, parang ang iniisip ko diyan, ano ba ginagawa ng mga tao sa bahay niyo? Bakit parang sa'yo na lang umaasa? I'm sure naririnig mo na din 'to, Tristan. Hmm. Bakit ba sa'yo bakit ba sa'yo umaasa 'yan? Wala ba silang mga kamay at paa? Hindi ba sila maghahanap ng trabaho? 'Yun. Yung feeling ko gano'n mga argument na ano, Oo, naririnig ko, eh. yun yung mga sinasabi din talaga dati before, parang ganyan. Ta's siyempre, isa pang ano din 'pag inisip mo is, um, 'pag naisip mo sa kultura nating mga Pilipino, ang laging kinakamusta is yung mga taong sinusuportahan mo. Sila Hmm. yung laging kinakamusta, "Kamusta na ba yung" ikaw lagi kang concerned sa kanila Oo. na, "Naku, wala wala silang pambayad sa kuryente nito. Kailangan kong gawin ng paraan 'to, kailangan kong gawan 'to, o naku, wala na silang gasol, kailangan kong gawan 'to." Lagi mo silang naiisip. Pero ikaw as a breadwinner, walang nag-iisip tungkol sa'yo. Walang Mm. nag-iisip sa well-being mo na parang, okey Oo, pa ba si Ingo, si okey pa ba kuya, si oo. Tristan, okey pa ba siya, meron pa ba siyang kayang ibigay? Oo. Kasi gano'n yung nararamdaman ko before na parang, "Tangina, wala naman lang nangangamusta sa'kin, ah." So, Pe pero yung part na 'yan parang nage-gets ko na parang since meron kang nabibigay, iniisip nila na, ano kaya pa niya yung sarili niya. May pera pa 'to, kasi may nabibigay pa siya, eh. Kasi kung wala na 'tong pera, wala siyang mabibigay, eh. So parang sa mga humihingi sa'yo, Tristan, ang feeling ko, ang impression nila is okey ka pa sa buhay mo, hindi ka na-stress, oo, kumbaga siguro. yun. Siguro, tsaka eto fa-fast forward ko, naghiwalay na kami nung dati kong misis, yung Hmm. ngayon, nung nasa Australia na kami, nagbibigay pa rin ako sa tatay ko, Hmm. monthly yun. Ta's nawalan ako ng trabaho. Oo. Nung nawalan ako ng trabaho, um, hindi ko sinabi sa kanila. Oo. Hindi ko sinabi sa Pe tatay ko, hindi ko sinabi sa pamilya ko, pero pero nagbibigay tuloy-tuloy ka pa pa rin yung rin? pagbibigay ko. Grabe ang bait, Kasi parang ang pakiramdam ko nun, minsan nga hindi ko rin masisi si Luis minsan na 'pag sinasabi niya sa'kin na kahit na wala ng bili na gatas yung anak natin, hindi mo papabayaan talaga yung pamilya mo. Na Oo. hindi naman siya in a bad way na sinasabi niya, pero more on parang naisip niya na parang, isipin mo rin naman yung sarili mo, isipin mo rin naman yung pamilya natin, Oo. na wala namang problema sa'kin na ano, eh. Kasi kay Luis hindi rin naman siya nagbibigay sa kanila, eh. And Hmm. nung una din hindi rin niya naiintindihan before yung ba't kailangan mong mag-support sa pamilya mo. Pero yun nga, sinabi ko nung bago naman kami magpakasal, sinabi ko rin sa kanya na parang hindi hindi ko puwedeng hindi ako magbigay, and Hmm. hindi ko puwedeng talikuran. And siya naman talagang full support naman siya. Siya pa nga nagpapaalala Oo. lagi sa'kin, eh, na, "Oh, yung padala mo sa papa mo, oh, yung ganito mo." Siya rin yung nagba-budget talaga lahat. So, yun lang sa point na yun na minsan nga, kunyari tatay ko biglang magme-message ngayon na, "Tristan, wala na akong pagkain." Paano mong Magpapasko na.
papaano mong tatanggihan yun na Oo. naisip ko, kakapadala ko lang last week ng 3,000, papadala ko lang ako ng last week ng 2,000, mag-isa ka lang naman diyan. So, inubos yung pera. Tapos yung pala nanghihiring siya sa isa kong kapatid, pinadalan din ng 2,000. So, parang minsan hindi mo na alam na parang, ano ba, mainis ka ba? Na minsan, actually ito nga, kudos nga ito sa misis ko, eh. Mm. Never akong nakarinig na parang ano ba naman 'yan, walang gano'n na parang sasabi lang niya lagi, ako pa nga yung nagsasabi na, "Bayaan mo na nga, tangina. Bayaan mo na nga, 'wag mo na, ayoko ng padalan 'to." Ta's naiinis na ako. Ako kasi lagi Oo. pagka gano'n kasi meron talagang resentment sa'kin, eh. Oo, nagbi-build up Ang 'yan. ang pinapa-realize lagi sa'kin ng asawa ko, ngayon eto ni Luis, pinapa-realize niya sa'kin na parang, "Magkano lang naman ipapadala mo, papadala ka ng 2,000, ilang Hmm. dollars lang 'yun. Pagka kumain ka naman dito, hindi nagagastos mo, eh, padalan mo Hmm. na." Laging gano'n 'yun. Oo. Pagka ako ayokong magpadala na nauurat ako, ang laging pinapaalala sa'kin ng asawa ko is ano, "Sandali na lang yung panahon ng papa mo dito sa mundo at hindi mo pa pagbigyan. Padalan mo na. Magkano lang 'yan, kikitain mo 'yan, magkano lang man din yung ano mo, magkano naman din yung kinikita mo dito, barya na lang yung papadala mo. Padala mo Oo. 1,000, padala mo 1,500, okey na yun. Hindi mo naman mararamdaman yun, eh." So, parang ako, yun yung nagiging ano sa'kin ng asawa ko, parang yun ang nagiging, um Pampalubag loob 'no? oo, pampalubag loob ko, and madalas is, maganda nga sana dapat si Luis gines na natin, eh, para nakausap natin, kaso birthday niya mamaya, eh. So, Birthday salubong pala, eh. pero yun, siguro nung umpisa rin kami ni Luis, medyo nag-i-struggle din siyang maintindihan. Hmm. Kasi hindi naman, kasi mage-gets mo rin naman na hindi kasi siya lumaki sa gano'ng environment, eh. Na Oo. naisip niya na parang, nagtatrabaho ka, pera mo 'yan, may pamilya ka na. Pero yun nga, ano din, eh, papaano ko bang i-explain? Unti-unti na lang din niyang natanggap, eh. Ngayon nga siya na yun nga, ngayon siya na yung nagsasabi, eh. Na ano, magbigay ka. Oo, Pe tsaka ang ano ko rin kasi dun is hindi ko itinatago na Oo. na magbibigay ako ng patago. Hindi, sinasabi ko sa kanya, babanggitin ko na, "Oh, kailangan ko magbigay ng ganito, ah." So, siya ganito, Pero o kaya sinasabi ko 'pag naiinis ako na, "Tangina, hina ayan naman ng naman pera." ayan naman si papa. Yun gano'n, oo, gano'n. So yun. Pero ano, meron akong dalawang personal experiences tungkol sa pagsuporta sa ano, sa family member. Yung tatay ko kasi ano, sinusuportahan yung mga kapatid niya dito sa Pilipinas. So, siyempre nagpapadala siya ng pera. Tapos nung time na yun, nag-work naman na kami, naka-graduate na kaming lahat. Tapos parang iniisip ko, bakit hindi na lang sa amin na yung bigay yung ano, yung pinapadala? Bakit hindi na lang kami mga anak niya na kailangan support? Bakit hindi na lang yung mga anak niya yung suportahan niya? In short, kami bibigyan ng Oo. allowance. Tapos medyo mabilis ko naman din na ano, na-realize na, ay mas kailangan nila ng ano, ng suporta. So yung papa mo nagsu-support sa mga kapatid? I Oo, sa mga mean, kapatid. oo, kasi nasa Amerika yung papa mo, 'di ba? Oo. Kaya yun yung ano, yun yung isa sa mga experience ko. Tapos yung sa isa ko pang experience, kasi 'di ba, na-mention mo nga nung, younger years mo at even ngayon, sinusuportahan mo yung parent mo, yung tatay mo. Mm, mm. Ako naman, ini-imagine ko na kapag mag-aasawa ako ulit, tas siyempre si Sven may special needs. So, kailangan niya ng mga therapy, kailangan niya ng school, medyo mabigat sa ano yun. I mean, ano, hindi siya mura, kumbaga. So, parang yan din yung isa sa mga kailangan maintindihan nung
magiging stepmom or magiging partner ko ay yung yung pagsuporta doon sa anak ko na chunk ng finances ko mapupunta sa kanya na as support So na parang ang talagang mangyari breadwinner, well, late kailangan din niyang breadwinner. maintindihan na hindi yung kinikita mo mapupunta din dapat dun sa anak mo. Oo. Hindi kumbaga hindi I mean, yung hatian talaga is sobrang uneven ng hindi kung kunyari we decided na magkaroon ng anak. So malamang hindi kumbaga hindi ko maitotodo yung pagsuporta dun sa anak namin kung magkakaanak ka. Kung magkakaanak kayo ulit, no? Mangyayari Oo. parang medyo hati. Oo, medyo Pero hati. Pero dapat kasi yung pag inisip mo, umpisa pa lang lalo na kunyari sa case mo, kunyari magkakaasawa ka ulit. Umpisa pa lang dapat alam na niya kaagad kung ano yung pinapasok niya, na, Oo. para matikman ko yung katawan ni Ingo, kailangan matanggap ko na may anak siya. Patay tayo diyan. Pero yun nga, parang somehow kapag nangyari sa akin yun, may experience ko yan pero parang late na sa buhay ko. Na parang iniisip ko tuloy ngayon, parang napaka-weird naman nun. Yung may mga bagay na na-experience mo or na-experience mo na ngayon, Tristan, na may experience ko pa lang first hand. Parang tangina paano ako magre-react doon? Ano yung magiging feeling ko? Para kasing Papaano yung mangyari, yung sarili mong pera, pag kunyari meron ka ng partner, sarili mo yung pera pero hindi nag-aano ka, nagdadalawang isip ka na gastusin or magbigay sa Oo. pamilya mo kahit sarili mong pera kasi medyo nagti-tiptoe around ka dun sa partner mo. Oo. Parang ang hirap na parang may ayun hindi ko sure kung naramdaman mo din yun, pero ini-imagine ko lang na parang sort of nahihiya din ako. Nahihiya ako in a sense na Yun. hindi ako makapag-contribute sa expenses in a way na gusto kong mag-contribute kasi meron pa akong iba pang pinaggagastusan na hindi ko pwedeng basta-basta bitawan. Yung parang hindi mo maitodo. Oo, hindi ko maitodo ta's may guilty feeling Tapos pa. meron kang Ayun, pero may ano guilt yun, may sorry, go. sabihin ko sana may guilt feeling pa. Kunyari iisipin ko na, kung tanggalin ko kaya yung isang oras sa therapy ng anak ko, magi-guilty naman ako nun kasi, putya para 'to sa sa anak ko, Oo, Ta's parang tas gagawin mo, itigil ko na lang yung therapy ni Sven, tapos pang out of town na lang namin ni bagong girly, parang gano'n, Oo, 'no? parang gano'n, oo. Kunyari lang, kunyari lang guys, okey, wag niyo akong ipako. Oo, parang medyo nga, totoo. Parang kunyari ito sa'kin ganito, yung sinabi ko nga yung nawalan ako ng trabaho na parang minsan kinakapos na ako ng pambili ng gatas ng anak ko. Pero naisip ko, "Putya, walang kakainin si papa, walang babayad sa upa sa bahay." Pero parang Ang mangya pero yun nga, parang hirap 'no? Papaano Oo. yung decision making mo nun? W Paano ka naging well, firm dun sa decision mo na, "Ay hindi, kay papa 'to," versus sa, "Ay hindi, dapat sa anak ko 'to." Kasi parehong kadugo mo, totoo. Hindi ang kasi nagkataon naman nung panahon na yun, si Luis may trabaho siya. Okey. So, kino-communicate ko lang talaga sa kanya, lahat sinasabi ko Mm. talaga. Kaya nga medyo as cliche as it may sound, communication is key. Yun. Yun talaga, So eh.
I mean, So talagang dapat transparent kayo sa isa't isa. yun, transparent talaga na parang sinasabi ko, kakainin ko na lahat nung hiya ko. Kasi sa totoo lang, medyo ma-pride ako pagdating Mm. um, sa sa panghingi sa asawa ko, Oo. eh. Mm. Or yung as much as possible, ayokong umabot sa point um, na ako yung umaasa sa asawa ko. Oo. Eh, napunta ako sa gano'ng sitwasyon na wala, eh, kailangan kong umasa sa kanya and kailangan ko ring iasa yung tatay ko sa kanya. Mm. Eh, swerte ko na mabait naman yung nagkaroon ako ng second chance na makapag-asawa Yes. ulit tapos mabait, na naiintindihan naman niya and nangyari rin kasi maganda rin kasi siguro sa point na yun is, yung bilang since nga yun nga, quote unquote breadwinner nga ako, tapos yung asawa ko hindi niya yun nage-gets, andun din kasi sa point na ang tingin na rin nung asawa ko sa pamilya ko is talagang pamilya na rin talaga. Na Mm. parang lagi nga niya sinasabi na parang 'pag nag-aaway kami, sinasabi niya, "Gustong-gusto kitang hiwalayan pero ayokong hiwalayan ka dahil napakalaking factor na mahal ko yung pamilya mo." Dahil sila na talaga sila talaga yung totoong pamilya ko na nararamdaman ko sila yung kumbaga ang tingin ko sa mga kapatid mo, kapatid ko na talaga. Tingin ko sa tatay mo, hindi biyenan, tatay talaga. Pati sa mama mo, gano'n din. So, parang kaya hindi kami naghihiwalay dahil do'n. Kahit sa Ah. 'di siguro kahit sa sobrang mga daming na mga kasalanan na nagawa ko before, Oo. yun yung nagiging anchor sa aming dalawa, sa well, hindi naman siya yung main anchor, pero malaking bagay siya para kay Luis na yung pamilya ko is parang pamilya Mm. na rin niya. Yun yung naging treatment kaya um, hindi nagkakaroon ng issue. Eto sabi nga ni "Uy Dulay, long time no see." So, Kaya nga, sabi eh. ni Dulay dito, "The right partner can make a big difference talaga." Totoo yan, sobrang Ayan, agree totoo ako yan. diyan. Kasi make or break yan, eh. Kagaya nga nung sinabi ko dun sa isang episode natin na, um, yung partner mo talaga yung magdidikta ng buhay mo. Kasi kung nagkataon na kunyari nawalan akong trabaho tapos si Luis, di naman siya agree talaga sa paggaganon, wala, magugutom na yung tatay ko, hindi na Mm. kumbaga bawas na yung mapapadalang pera sa kanya or at least wala nang mapapadala sa kanya. Yun, parang gano'n ang mangyayari. So, siguro kung ikaw, na nakikinig, ang asawa mo is breadwinner kung ikaw man yung lalaki, kung ikaw man yung babae, siguro maganda dapat mas maging open lang yung communication ninyo. Tsaka siguro maganda rin is, hindi ko kasi alam kung papaano kung i-explain na dapat mag-set ba kayo ng boundaries. Hindi, kasi lalo na kung yung pamilya ng asawa mo is, talagang hirap na hirap. Tapos meron naman kayong you have money to spare or kahit konti na puwede ninyong maitulong. Maski papaano tumulong din tayo. I mean, feeling ko nga baka maraming kumontra sa sasabihin ko na ganito na tulungan natin yung mga pamilya natin kahit may sarili na tayong pamilya. Kasi parang yun na yung trend ngayon na parang, ginagawa nila kaming investment. Pero ako may reservation pa rin ako dun sa pagtulong sa Kasi relatives. Siguro may certain condition. Pero ito, oo, Tristan, dahil medyo pa-wind down na tayo. Kasi siyempre, ikaw naging breadwinner ka. Ngayon, siyempre, yung mga katulad ng sinabi natin, yung mga sinusuportahan mo na mga kamag-anak, hindi nila nakakamusta or in general, yung mga sinusuportahan ng mga OFW nating mga kababayan. Hindi sila nakukumusta na, kamusta ka na diyan? Kamusta na yung kalagayan mo? Okay ka ba diyan? So, ano yung magiging advice mo naman, Tristan, doon sa mga sinusuportahan ng mga breadwinners?
Alam mo sa totoo lang, sobrang laking bagay ng yung i-message nyo sila nang wala kayong kailangan. Yung kamustahin nyo talaga nung sincere na kamusta na hindi Yung legit, mustang. oo, na Hindi walang yung kamusta wala na kaming gasol, kamusta wala putulan na kaming kuryente. Hindi, yung kamustahin niyo sila ng wala lang. Kasi alam Oo. mo, ginagawa ko 'yan, may mga tao kung yung bigla ko lang naalala, bigla ko Hmm. i-me-message, Hmm. bigla ko lang sasabihin, "Uy," kunwari ito alam ko nakikinig din dito, si Raymond, yung isang Oo. kaibigan ko. Bigla ko yung i-me-message, "Uy Raymond, kamusta ka na?" Tapos sasabihin niya, "Oh, okey naman, ganito, 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 ganito." "Ah, okey. Oh, anong ang kailangan?" Yung tatanong siya, "Oh, anong ano mo?" Wala May pa rin trauma na yun, naalala. may Laging PTSD. gano'n, sasabihin, "Wala pa rin, naalala lang kita." Pati yung isa kong dating ka-office mate, si Mael, nung isang araw Hmm. namamalengke ko, yung si Mael lagi ko yun inaasar. Oo. Ka-close ko kasi yun talaga. Ta's minessage ko lang, "Uy Mael, naalala kita bigla, kamusta?" Tapos sabi niya, "Uy, mabuti ganito, ganito." Sobrang na-appreciate niya. And Oo. ako mismo, kunyari nung isang araw may nag-Merry Christmas sa'kin na parang tita ni Luis, "Merry Hmm. Christmas, ganito, ganito, sana okey naman kayo diyan, bla, 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 bla." Pare malaking bagay sa'kin yun. And ito sinasabi rin sa'kin 'to ng kapatid ko, ang reklamo niya sa tatay ko, sasabihin, "Tangina si papa hindi man lang ako kinakamusta." Tuwing magme-message all caps, sasabihin, "Wala na akong pagkain." So, Parang kasalanan pa niya, ay 'no? yung pera, "Wala na akong ganito." Ano lagi siya, so parang iniisip ko naman, ang ine-explain ko naman sa kapatid ko na parang, hindi kasi siya gano'n, Ako Hmm. tina-try ko rin siyang intindihin, na parang hindi kasi gano'n si papa, pagka bigla kang kinamusta niyan, baka ma-weirdan ka naman. Kasi Oo. hindi naman tayo kinakausap ng tatay natin masyado, hindi naman tayo nag-build ng gano'ng relationship sa kanya, Hindi siya nag-build ng Oo. gano'ng relationship sa'tin na, "How are you? Hi, hello," ganito. Wala, hindi gano'n, Gano'n yung mga tatay natin, So, Hmm. pagka kinamusta ka naman niya baka mag-freak out ka naman bigla. Sabi, "Uy Baka Peter, kamusta ka na ba? Ano na bang pinagkakaabalahan mo?" Baka pagka kinamusta kang gano'n sabihin mo, "Tangina ang weird nito, kaya Ma-awkward ka isipin niya naman." So, na-hack yung account ni o papa. baka na-hack yung account nito. So, sabi ko, wala, wag ka ng mag-expect. Ako kasi yung gano'n, hindi hindi ako nag-e-expect masyado na kakamustahin pa ako. Hmm. Pero ang ginagawa ko, ako na mismo, sa sarili ko, yung gusto kong makita sa ibang tao, yun na lang din yung ginagawa ko. Yun nga, the point na nangangamusta ako ng mga tao na wala lang. Eto kunyari nung kailan ba 'to, weeks ago 'to, minessage ko lang si Makoy. Oo. "Makoy pare, kinamusta ko lang." Tas wala, yun lang. Sabi niya, Ayos. ganun lang, as in kinakamusta ko lang siya, mini-message ko lang. Oo. Ikaw ba, kinamusta mo na ba si Makoy? Ako, ang tinanong ko, well, hindi naman kumusta. Kadalasan 'pag yung form ko ng pangangamusta ay tanong, yung mga tipong, "Uy, magkano pala binayad sa'yo ng Bingo Plus?" Parang gano'n. Ah. Ayun, wala rin, wala rin. Gag Pero yun, tsaka uy nga pala, since sabi mo nga 'di ba medyo nasa pa-closing na tayo, ano, basahin natin yung comment dun sa isang episode natin kasi medyo hindi yata nila nagustuhan yung isang episode kasi parang ang dating is, siguro gusto ko lang din Condescending. siguro siyang Oo. i-address Sige, na, sige. sumagot din naman ako dun sa sa comment, sa episode 81, Passion versus Pera. Sino Dalawa yung unang nag-comment babasahin? dito. Actually, 3 yung nag-comment. Hindi ko nga alam kung may bilang pa 'tong isang nag-comment, Si Jomar Feeling Estueta, AKA Gigulo69. Well, sabi naman niya, "Nice episode as always. Sana i-guest niyo si Makoy pare." Sige, Jomar, soon yan Jomar. i-guess namin si McCoy pero mag-Patreon ka muna sa top tier. Oo nga, tama, tama. Oo nga, yun. Pero ito, si Lexenial, sabi niya, "Sorry guys, not a fan of this episode. Tone is arrogant and could be discouraging for some.
There's no direct link between age, salary, and status. Everyone's journey is different. Success doesn't follow a set of timeline. Also, your take on rat race feels off. Being employees yourselves dependent on salaries means you are still part of that rat race. Financial freedom, not income level, is what defines escaping the rat race. Pero yun, actually, na-appreciate ko yung feedback nito ni Lexenial. Actually, natuwa nga ako na merong ganitong feedback kasi maganda to na para mas maging self-aware din naman tayo sa mga pinagsasabi natin. Oo. And syempre, tama nga siya, mali nga tayo doon sa term natin na rat race. Pero yun nga, ang gusto ko lang din i-address dito is hindi ko naman sinasabi na dapat lahat ganun. Na, alam ko may sinabi ko sa episode na yun na, kasi gusto ko dati nung 25 ako, dapat pag 25 na ako, yung sweldo ko, 25K same na, din. dapat doble ng edad ko. Parang ganun eh. Parang may ganun akong sinabi doon. Parang, well, yun kasi yung parang personal nung goal. panahon na yun yung goal ko eh. Yun yung parang definition ko ng success sa sarili ko nung 25 ako. So, and actually ngayon nga, hindi ko naman masasabi na successful ako eh. Comfortable, oo. And siguro, tong episode na to din, yung episode na yun kasi is more on, kasi na-trigger kaya yata nun, Ingo, nung may pinagkukwentuhan tayo. Kasi yung episode kasi na to is, for me, hindi siya practical to pursue yung passion mo versus yung something na can bring food to the table. So, yun, medyo emotional ako dun sa topic na yun. Oo. Medyo naging cringe din siya para sa iba. Well, and okay lang naman. At least naman, natutuwa nga ako na honest yung mga listeners natin na sinasabi nila tong mga ganito. And at least hindi lang sila yung parang mga bulag na, sinabi ni Ingo ganito tama yan. Maganda to, dapat to, kino-call out nyo talaga kami. Para mas lalo pang mag-improve tong podcast na to. Tsaka kung gusto nyo pa kaming i-call out ng matindi, punta kayo sa Reddit. May Tatay Hood podcast na subreddit doon. Yun, nakano naman yun. Sa Reddit maganda yan. Mas maganda yan. Mag-comment kayo sa Reddit. Binabasa namin yan lahat. Oo. Ayan, si Tiffany Cloud. Yan. Ikaw na magbasa. Sige. Tiffany Cloud, sabi niya, I've been listening to your podcast because I find it really relatable and appreciate how honest you are about your blunders and victories in your journey as fathers. However, I felt that this episode came across a bit condescending. We're happy for your success and your opportunities you've found, but it can sometimes feel like it's being emphasized a bit too much. It can be discouraging for those of us who aren't yet in that position. More power to you, though. Yan. Uy, thank you, Tiffany. Yung mga pinagsasabi namin doon, it's not meant to condescend anyone din naman. So wala namang kaming gustong i-condescend. It's more about siguro kasi pareho kami ni Ingo na medyo hindi kami magaling mag-express masyado ng sarili pagdating sa mga ganyang bagay na minsan nagka-come off na parang medyo kupal. Ako ako dyan. May palusot ako dyan, Tristan. Sabihin ko, feeling ko autistic din ako eh. Kaya, yun. Ewan ko na lang ikaw, Tristan, kung ano yung palusot mo dyan. Ako minsan medyo nagiging insensitive din ako. And alam ko minsan na medyo mayabang din ako minsan. Pero ang pinanggagalingan din naman kasi ng yabang ko is medyo marami rin kasi yung pinagdaanan na hirap eh. Na proud lang ako na paano ko bang sasabihin to na hindi mayabang. Hindi, pero yun nga, proud ka lang, yun, period. Proud ka lang sa narating mo ngayon.
na nakaahon ako sa hirap. Yun lang. Kaya siguro medyo na-overemphasize din siguro. Alam mo na, yung pagka may chip ka on the shoulder, kailangan mong mag-compensate eh. Ako yun eh. Meron akong chip sa shoulder eh. Ever since. Lagi akong may chip sa shoulder na hindi ako social-social, hindi ako mayaman, na lagi ko yung dinadala. And siguro kaya nga, minsan may mga pagkakataon na pag nagsasalita ako is medyo, yun nga, medyo kupal, medyo off, and yun nga, medyo nayayabangan yung iba. Kasi nga minsan, baka medyo nag-overcompensate ako. Pero maganda to, very, point taken, Tiffany and Lexenial. Ano Pero to, na-appreciate din natin to, no? Yung mga feedback, especially kung paano namin nako-communicate yung mga iba't ibang topics sa iba't ibang tao. Oo. Tapos lalo na, kunyari, ito, yung mga nandito sa YouTube ngayon. Ito, si Mark D. Ito, nababasa nyo. Tangina. Ay, sorry, hindi nga pala nagmumura dito sa Tatayhood. So, hindi na kita mumurahin, Mark D. Pero ito kung gusto pa ninyong padamihin yung mga interactions natin, sali kayo dun sa Reddit. Ano tawag nun? Subreddit ng Tatayhood Podcast. Mas maganda dun kasi sasagot kami dyan. Tsaka anonymous yun. Mag-chat dyan. Ano? Anonymous yung mga tsaka anonymous yun. Well, dito din naman sa Spotify comments. Anonymous naman sila. Pero yun, pwede kayong magbigay ng feedback, pwede kayong magsabi ng mga bagay-bagay na nagustuhan ninyo, hindi ninyo nagustuhan, suggest kayo ng topic. Very open naman tong podcast na to. Tsaka kung hindi ka pa naka-follow sa Spotify account namin, meron lang maliit na button dyan, i-click mo lang siya. Kiklik mo lang follow. Napakalaking tulong nun. At saka, alam mo ba kung ano pa yung malaking tulong? I-share itong mga episode ng Tatayhood sa mga kakilala nila na like-minded individuals. Oo. I-share ninyo to. Tsaka, tinatry talaga namin dito. Hindi masyadong nagmumura dito sa Tatayhood. Para safe siyang pakinggan nang habang nagda-drive kayo sa kotse. At nandyan yung mga anak ninyo. Hinahatid nyo sa school. Hinahatid nyo sa school. Yan. Pakinggan ninyo kami. Tsaka yan, i-share nyo lang kami. Share nyo lang kami. Malaking bagay na yan para sa amin. Para lumaki yung community natin. Ayan. Yun. Sa tingin ko, ilang yung topic natin ngayon. Pero, siyempre, kapag feeling ko, mas masarap makinig ng podcast pag uminom kayo ng mainit na kape na galing sa Origins MNL na available sa Lazada. Oo. Available sa Lazada yan. Origins MNL ng kaibigan naming si Vince, the coffee celebrity. At tsaka syempre, ayan. Tsaka syempre, yung Ketorific PH na available sa Grab. At pwede nyo rin silang i-message sa Facebook. Para yan sa mga nagpapapayat. Para at least nagpapapayat ka nga, pero masarap yung kinakain mo. And of course, yung DNA Dermatology. Lagi namin yung sinasabi. DNA Dermatology, i-ano nyo yan. Follow ninyo sila Instagram. Nandito sa episode description yung link niyan. Kung gusto niyo magpagawa ng mukha, magpalagay ng panga, kayang-kaya nila yan. Dalawa na yung panga niya, no? Dalawa na yung panga. Ayun. So, dito na lang natin ito tatapusin. Pero, siguro, ang huli ko na lang na sasabihin dito, kung ang partner mo is isang breadwinner, ang pinakamahalaga dito is yung yung pagsuporta sa kanya. Tsaka syempre yung pagmamahal mo sa kanya. Yes, may ganun pa pala. Oo. Syempre it's pag-ibig at pagsuporta. Yan yung dapat na binibigay ninyo sa partner ninyong breadwinner. Ayaw na natin syempre pang makadagdag sa nila, sa stress nila. Kasi being a breadwinner is already as stressful as it is. So, bigyan natin sila ng konting leeway
pagmamahal at suporta. Salamat mga papa. Salamat mga papa.